magandang araw sa inyo lahat. Yan, honest review lang tayo ngayon dito sa aming ginagawa. Ayan, meron kasi kaming binili na yun, no? Yan, blackout, TW. Tapos, blackout, clear. Yan. Ito kasi nung kinabit namin, or ginamit namin, hindi ko muna videoan. Kasi gusto ko, matry muna namin before ko pakita sa inyo yung naging resulta niya. Yan, kasi nga, kumbaga, honest review nga tayo, mapakita ko na effective siya. Yan. Kasi ang case nito, yung bathroom nila, pag nagbuhos sa flooring, like ganito, all the tiles na siya, nagkakaroon ng water seepages or tumatagas sa ground floor. Yung banyo nila sa second floor, pagka nagbuhos sa flooring, nangyayari, kakaroon ng tagas sa ground floor. Every time na magbuhos or mababasa yung flooring, ang problem tiles na. Kasi baka hindi sila nag-waterproofing ng banyo or ng second floor before i-tiles. Kailangan kasi before i-tiles, iwa-waterproofing yan. Pakita ko sa inyo mamaya yung naging resulta ng pagkakalagay namin ng ganitong blackout. Para kung bibili kayong ganito, may idea kayo. Or ito naman sa case na to, ito naman yung kay Race. Blackout din yung gagamitin namin pero hindi TW. Blackout clear. Kasi ito, exposed siya sa init or sa UV. Pwede kasi kapag gano'n, ito yung ginamit namin. Tendency niya in the long run or mga ilang buwan, araw, buwan, gano'n, lumipas, maninilaw yan. Kahit sabihin natin hindi, kumbaga clear yung pinahin natin, makita niya maninilaw tong tiles. Kaya ito yung gagamit namin. Blackout clear naman. Kumpara dito sa blackout TW, ito yung ginamit namin sa banyo eh. Yung process na ginawa namin sa banyo tsaka dito, same. Kumbaga, ginawa namin, tinanggal namin yung existing na grout, tapos filter namin ng tile grout na waterproof. Yun, sa kabilang terrace, pakita ko sa inyo, may ginagawa sa parang semi. Now, tinanggal yung dating tile grout, tapos ayun. Kasi yung problem pati nito, nagkakaroon dyan ng funding, water funding, or naiipon yung tubig dyan. Kaya makita nyo, doon sa ilalim nito, pakita ko sa inyo mamaya. Yung ilalim ng ceiling nito, medyo may mga watermarks na. Tapos yun, dumi yung pintura. Tapos may natulo, pati doon sa division. Ang ginawa ko naman doon sa side nito, yun, nilagyan ko ng stop gap. Yan, kay Build Right din. Yun, clear lang yung nilagay ko. Yan yung kung tawagin cold joints, so yung dugtungan niya. Between dito sa flooring, tsaka sa wall. Bigyan ko niyan. Para, ano talaga siya, masilyado, hindi tumulo yung tubig. Kaya nun, may isang water funding or lagi naiipon tubig doon. Kasi, hindi maganda yung klebe. Naiipon yung tubig doon before pa siya, baga, umagos man siya dito, papunta sa drain, tapos alit ng drain niya, umagos man siya, may natitira pa rin doon. Yun. Kaya, ginawa namin, tinanggal yung, yung existing na grout, nilagyan namin ng yung waterproof na tile grout. Yan. Kasi ito mas matarbaho kung tatanggalin yung tiles or yung existing na tiles, tsaka natin waterproof. Ito lang yung naging solusyon para hindi matarbaho, menos gastos. Yun. Ito lang ilalagay namin dito sa labas kasi ito pang outdoor naman to, yung blackout. Yan. Pakita mo muna sa inyo yung naging resulta nung pagkakapahid namin itong blackout TW dun sa bathroom. Ito yung bathroom dito sa second floor. Yan, ito nagagamit na. May punas na to or napahid namin ng blackout TW. Yan, buildan din namin yung tiles niya ng waterproof. Yan. Tapos pakita ko sa inyo sa baba yung dating problema nito. And ito yung sa ground floor na bathroom. Ito yan yung mga watermark sa dami. Ngayon, ito yun yan. Kasi nalagyan namin yung blackout. Ito yung problema nila. Yan, tumutulo talaga. Tapos ay sa taas, sa loob ng ceiling. Ang unang pinagbintangan nung may-ari or nung gumawa is sa PVC. Pero nung check ko, nung buhusan nila, hindi ako lang nakilaw. Ayan, nung buhusan nila, dyan, tumutulo dyan. Talagang dito, may mga lumalabas na tubig dyan. From beam. Tapos yan, ayan naapektuhan na nga yung beam. Kalawang na yung bakal niya. Tapos natuklap na. Kasi pag kinalawang talaga yung beam, tutulak yan. Or tutulak yung yung concrete hanggang sa mawalan ng tibay itong beam nila. Yun. Kasi mawulok na yung
Yan o, tagal na niya ako, nabulok na yung metal paring. Yun, nangyari niya pag nagbuhos, basang-basa ito. Yan. Ito pinunas. Inatira kasing blackout, kaya yung makintab, pinunasan na rin. Yan o. Pero tuyo yan. Yan. Yung natirang blackout, di pinunas na rin dyan eh. Yan o. Kaya kanina nagbuhos ako. So far, wala siyang basa. Ito ano yan, blackout. Ayan o, tuyo. Hindi siya yung basa. Kasi nga, pag nagbuhos dati, talagang maagos yung tubig dyan. Yan, yun yung naging problema dito. Yun, naging resulta kaysa, o solusyon, kaysa baklasin namin yung existing na tiles. Yun, blackout TW. Yun. Tayo dito ulit sa second floor. Tapos may isa pa, baka may isa pa kayong concern na, baka pag pinanasan yan, like ito, nagiging glossy siya. Baka madulas. Ito po, pag nabasa siya, babasahin natin. Yan. Hindi siya madulas or hindi siya delikadong makadulas ng tao kasi syempre bathroom lagi siyang basa. Ayun. Ito, hindi siya madulas. Yun yung kagandahan kay Buildrak. Yun, no? Makita nyo. Ito yung problem nito eh. Dati. Yan. Imbis na yung klebe niya, yung tubig, kung mapapansin nyo, papunta dapat dito sa strainer. Yan, no? Naiipon dito, tapos nabalik papunta doon sa likod ng yan o, lahat na dito, papunta sa pinto. Yan o. Nagkakaroon siya ng water panding. Yun yung nagiging problema niyan. Yun nga, ang tiles, ang tubig sumusuot sa tiles, lalo na dito sa mga gap, sa mga pagitan yan. Diyan, pusuot yan. Ito, yan, may water panding. Sumusuot yan dyan pagka nakababad na matagal. Kaya yun ang nagiging problema. Siyempre, matagal lang nakababad. Yung tubig hanggang sa dumiretso o sumuot doon sa slab, yun yung naging problema, nagkakalik sa baba. Tapos araw-araw ginagamit na sa tubig yan. Ngayon, kahit meron ditong water panding, pumunta naman tayo doon sa ilalim, nakita nyo naman na walang tubig na umaagos. Talagang dati kasi yung watermarks, kita nyo naman talagang agos doon sa ceiling. Tapos bulok na nga yung yung metal paring. Yun o. Yun na yung problema dito eh. Hindi na waterproof, tapos hindi pa maganda yung klebe. Kailangan nyo pa ng walis. Para lang umano siya. Pumunta doon sa strainer. Yun. Yan o. Yan, lipat tayo sa kabila. Pakita ko sa inyo yung proseso na ginagawa namin na paring Seni doon sa terrace. Bago tayo makipakita ko din yung sa terrace yung mga watermarks niya para maano nyo na talaga may leak. Nagkakaroon kasi ng water panding yung gitna. Yun yung problema, wala din sa klebe. Ito nga pala yung nilalagay ko doon sa gilid niya. Kasi may water panding nga. Yan, natanggal na naman namin. Talaga ito nilumot. Yan, naglumot dyan. Yan ang gilid niya kasi tubig ito matagal eh. Yung nilagay namin, yung stop gap, cable drive din. Yan, lahat naman niya cable drive. Yun. Pati yung yung tile grout na waterproof, cable drive na rin yung pinabili ko. Yung sa ilalim ng terrace yun, ang dami ng watermark. Tapos ayan o, bubulok na yung bakal, umaagos na sa gilid. Ayan o. Ayan, halos na bulok na yung bakal. Kasi nga, yung pag umulan, yung tubig naman umaagos sa gilid. Ito yung namin, yan, naghahalos parisin ng grout na parisin Apollo 40. Tikman mo So yan tinggal namin yung existing na grout, tapos lalagyan namin ng bago. Yan, nag-grout si parisin. Pero dito, sa side na to, tinggal na rin namin grout. Yung, ito nga, stop gap yung lalagay namin. Yan, ito yung grout na gamit namin. Yan, tile seal, waterproof tile grout. Yan, cable drive din. And lagyan namin ng bagong grout para maging waterproof na rin itong joint ng dalawang tiles or yung dugtungan dalawang tiles. Yan, kasi dyan din nasuot yung tubig. Isa din niya sa dahilan na diadaanan ng tubig. Ito, yan o. Makita niyo. Lulumot na rin siya. Kasi basa, ayan o. Basa yung ano niya, corner.
Yun o. Kita nyo naman yung tuyo na part. Yan. Compared sa area na nagkakaroon ng water ponding or natitiningan ng tubig. Yan o. Basang-basa siya. Tapos, pag nabasa yan or nabatada ng tubig, yun, siya na yung sumusuot doon sa loob ng slab. O nung semento, sumisiksik. Siya yung nagiging leak doon sa baba, doon sa ground floor. Yun o. Buti umulan para makakita nyo. Ito hindi sa terrace. Yan. Kakaroon siya ng water ponding or dito na i-stock yung tubig. Kapag ganyan, tapos hindi waterproof yung tile nyo, yung tile grout nyo, tapos walang blackout, ang tendency niyan, tutusok yung tubig papunta doon sa slab, tapos yun, nagkakaroon ng tulo doon sa slab sa ilalim, sa ground floor. Kasi yung problema dito, yung clevid na rin eh. Hindi siya papunta doon. Andun yung strainers sa corner. Hindi napunta yung tubig doon. Yun yung naging problema din sa terrace. Konting ulan lang or kahit ambon lang, yan o. Kaya yun, wala pang isang taon itong bahay. Ito na yung naglalabasan ng problema kasi nga yung mga tulo or yung tubig naiipon, hindi siya dumidiretso sa dapat niya, like papunta doon sa sa strainer. Yun o, naulan niya yun. Tapos galing kahit taas kanina may mga na-stock na tubig o may water ponding. Yung na yun o, walang tulog siya. Yun. Dati, konting umambol lang, ang lakas na talaga nung naagos-sigro. Meron na natulo dyan. Kasi nga may water ponding, dumidiretso na sa baba yung yung tubig o dumidiretso, sumisip-sip na sa gilid nung pader yung tubig. Ayan o. Sa ngayon, kanina pa naulan, tiles is nakababad na sa tubig. Yun. Walang siya. Hindi siya natagas yung tubig.